Eto na nga po, base po dito kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat din daw managot si Bongbong Marcos dito sa confidential funds ni BP Sara. Kasi kung babalikan po natin yung naging hearing po sa impeachment, nalaman po doon at alam naman po, nabalita na rin naman yan, na yung unang 125 million na pondo ng confidential funds ay nanggaling po sa Office of the President. Hindi po yan nanggaling doon sa national budget o yung ginatawag nilang General Appropriation Act. So yung budget po na 125 million ay binigay ng Office of the President noong December 21 na inubos daw o nilustay daw ni BP Sara sa loob ng 11 days. Yun po ay nanggaling sa pondo ng Office of the President kay Bongbong Marcos. So ibinigay niya yan kay BP Sara na hindi naman siguro, hindi lang natin malinaw kung nag-request ba si BP Sara na bigyan siya ng confidential fund si Bongbong Marcos, pero gayon pa man, naging ano yun, isa na naging trap para kay BP Sara dahil yun po yung ginagamit ngayon sa kanya para po dito sa impeachment para hindi na po siya makatakbo sa 2028. Ngayon, kung talagang ibinigay talaga yan ni Bongbong Marcos ng freely, ng walang pag-aalinlangan kay BP Sara, dapat bang managot si Bongbong Marcos dito sa pagbigay nga niya ng confidential funds kay BP Sara? So ito alamin po natin kung dapat bang managot din si Bongbong Marcos sa pagbigay nga niya ng confidential kay BP Sara. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ikaw po ba ay kumbinsido na may naging paglabag si Vice President Sara Duterte o yung kanyang tanggapan, yung Office of the Vice President o yung Department of Education? Hindi okay, yes, meron sila pananagutan. Ngunit maliban po kay Vice President, si President Marcos may pananagutan din. Bakit? Doon po sa Criminal Code, meron tayong tinatawag na principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin, hindi mangyari ang krimen kung hindi dahil sa ginawa na kooperasyon ng isang kasama sa transaksyon. Ano po ito? Noong 2022, binigyan po ng Pangulong Marcos si Vice President ng 125 million as confidential and intelligence fund. Ang desisyon po ng Korte Suprema, ang standing rule is that mabigyan mo lamang ng confidential fund kung mayroong item na confidential fund ang opisina ng Vice President. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng gastusin para sa confidential and intelligence operation kung walang nakalagay na pwede mong gastusan yung activity na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Bellica case sa Supreme Court. Ulitin ko lang, ginawa, kung hindi binigyan ng Pangulo si Sara Duterte ng 125 million, hindi sana magawa yung mga ginawa nilang waldas ng 125 million. Dahil yan po ay binigay ng Pangulong Marcos, walang basihan, illegal. At sa amin po mga abogado, may tinatawag na principal by indispensable cooperation. Kung wala po yung ginawa ng Pangulo ay hindi magagawa ni Vice President Sara kung ano man yung ginawa niyang illegal. Pero Talagang itong si Franklin Drilon, talagang certified na full-blooded yellow, no? Talagang hindi pa man natatapos yung impeachment hearing ni VP Sara. Meron na siyang conclusion at meron na siyang judgment, conviction na si VP Sara ay nilustay nga po yung 125 million na confidential funds and intelligence. So, wala nang hearing para sa kanya, nilustay nga po ni VP Sara yung ganong kalaking halaga sa loob nga po ng 11 days. Pero ang puntuhan po natin dito, yung sinasabi ni Franklin Drilon
na kung hindi binigyan ni Bongbong Marcos ng 125 na confidential funds, itong si BP Sara, wala sana tayong impeachment na nangyayari ngayon. Which is totoo naman, di ba? Kung hindi nga ginawa yun ni Bongbong Marcos, hindi pinagtatalunan o hindi nililitis sa Senado yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga kay Bongbong Marcos, dahil sa pagbigay nga niya ng 125 million na confidential funds kay BP Sara, yun po yung ginagamit ngayon ng mga sympathizer ng NPA, ng mga dilawan kagaya ni Franklin Drilon, para nga maalis sa pwesto itong si BP Sara. So, parang lumalabas dito talaga, mukhang nagkuntsabahan nga itong mga lahat ng mga kritiko ng mga Duterte, lalong-lalo na, siyempre, yung mga sympathizer ng NPA, yan yung mga galit na galit sa mga Duterte dahil nga naubos yung mga NPA lalong-lalo doon sa Kongreso, di ba? Dati ang dami ng Makabayan Black, ngayon iilan na lang sila. So, ganun na lang talaga yung galit ng mga dilawan at ng mga sympathizer ng NPA sa mga Duterte. Ngayon, kung sinasabi ni Franklin Drilon na kasalanan ni Bongbong Marcos kung bakit nagkaroon ng paglustay, sabihin natin for the sake of arguments na lang po na totoong nilustay nga ni BP Sara yung 125 million. So tama, dapat lang talaga na managot din itong si Bongbong Marcos kasi sa kanya nang galing eh. Walang pinagkaiba yan dito sa nakawan ng pera sa flood control. Kung hindi kinonsinti ni Bongbong Marcos yung mga magnanakaw sa DPWH, mga magnanakaw na politiko, nasa Kongreso man yan o nasa Senado, kung hindi yan kinonsinti ni Bongbong Marcos, wala sana rin tayong pinag-uusapang flood control project na issue, di ba? So talagang ang pinakamalaking rito, may kasalanan talaga. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Dahil nga sa pagiging mahina niyang leader, ganito na po kagulo ngayon ang ating bansa. So lumulubog po ang ating bansa sa baha, magulo ang ating yung politika, sobrang gulo, bagsak po ang ating ekonomiya, napakataas po ng mga bilihin, 'di ba? Tapos bubuhay lang tayo sa pagbibigay ng ayuda, walang trabahong maibigay sa mga Pilipino. Tapos nakikisaw-saw pa doon sa issue po ng US-Iran, mga ganyan, sa China. So talagang magulong-magulo po ang takbo po ng ating bansa na walang direksyon kung paano po tulungan yung mga Pilipino para may angat po yung ating kabuhayan. So lahat po talaga ito ay nanggaling po kay Bongbong Marcos. Kaya dapat po talaga managot siya sa kanyang mga pinagagawa para po magkaroon po ng hustisya ang lahat po ng mga nahihirapan po, lalong-lalo na po yung mga taong hanggang ngayon po kinakalaban po ang baha para lang po mabuhay. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.